Tatlong mambabatas ang pinangalanan bilang Deputy Speaker ng Kamara de Representantes. Sila ay sina Pangasinan Representative Maria Rachel Arenas, Cebu Representative Vincent Frasco at Bacolod City Representative Alfredo Benitez. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa linya ng telepono ang Presidente at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategists o PEERS na si Professor Edmund Tayaw. Magandang gabi po, Prof, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang gabi sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Unang-una, Prof, ano po ang inyong reaksyon dito sa bagong lineup ng mga Deputy Speaker, lalong-lalo na itong panunumbalik bilang Deputy Speaker ni Congressman Frasco? I think it's a way to, well, it's not really a revamp, but a refresh, so to speak, of the leadership at the House of Representatives. Alam nyo, marami na din na balita na nag-express ng hindi naman misgivings, but siguro kakulangan di umano ng deliverables, no, ng bagong speaker. Siguro isa ito sa mga hakbang para maipakita that at the end of the day they're still reorganizing and really assessing, no, the different offices and the different committees that the House has in place, particularly the leadership of each group, no, including, of course, the deputy speakers. And Sir, Prof, nakita nyo ba na makaka-apekto ito? Kasi nga, bukod sa magkakaroon ng mini-hearing, eventually magkakaroon ng botohan sa plenaryo dito sa impeachment complaint ni VP Sara. Tingin nyo may epekto po ito? Alam mo, madalas ako natatanong dyan, ano? Pero ang paulit-ulit kong sinasabi, ang kaibahan ng impeachment ngayon kumpara sa mga naunang impeachment ay hindi na ito, ang tawag dito, it's no longer just a numbers game. Sa madalit sabi, hindi lang ito bilangan ng numero, no? Actually, magandang nabanggit mo yan kasi halimbawa itong paratang ni Congressman pangalan nito, Navotas, Toby Tiangco, no, na nagkabayaran daw. Siguro nung bago pa yung Supreme Court decision, pupwede yan. In fact, the Supreme Court decision, as I've always maintained, is a two-edged sword. One, it was seemingly favorable to the Vice President because it ultimately set aside, no, the original impeachment complaint. But it's also a disadvantage to the group of the Vice President because this time around, the House has to weigh in on the evidences, no, before it can decide to proceed with the impeachment. And ang reference ko dito, halimbawa, yung naunang pronouncement ng NUP na ayaw nila ng impeachment, hindi sila mangingialam. Pero nung nagtuloy-tuloy, yung hindi nagtuloy-tuloy, kung hindi nung napakinggan na yung mga ebidensya at nag-react nga dito si Congressman Rufus Rodriguez, no less, no, from Mindanao, from Northern Mindanao, from Cagayan de Oro, no, that pinoint out niya na wala namang sinasagot ang pangalawang pangulo sa kahit isa sa mga paratang sa kanya. So all the more it gives the impression that hindi masasagot itong mga paratang na to. Hence, yung sinasabi ng NUP na hindi sila sasali, baliktad ang nangyari, bumoto sila. In other words, ang nagiging desisyon ngayon hindi na lamang dahil sa political affiliation, hindi na lang sa kampihan, kung hindi dahil sa kailangan din nilang mapatunayan, no, hindi lang sa taong bayan, kung hindi consistent with what the Supreme Court has decided, they really have to decide on the basis of evidence. Sa madalit sabi, kung nung araw makikita mo yung mga ebidensya sa Senado pagka na-convene na yung impeachment court, ito sa House pa lang kasi yun na ang requirement ngayon no? Bago mag-proceed ang impeachment, kailangan makita na yung mga ebidensya. At yun ang lumalabas dito.
At ito nga po, no, nalalapit na itong mini trial na tinatawag, no, para sa bise. Gaano po kahalaga ang pagdalo o hindi pagdalo ni VP Sara dito? Alam mo, doon pa lang sa sagot ni VP Sara, makikita mo na no, kung dadalo nga o hindi. No, ang lumalabas dito, napakababaw ng sagot na actually wala ngang sagot ang inilabas ang grupo, no, ng pangalawang pangulo. So lalong hindi magiging maganda ang dating nito kung hindi man lang siya magpapakita sa anumang pagpupulong o pagdinig sa kamera, no? Pero dahil nga nakita na natin sa una pa lang, no, na yung sagot nila tila hindi nila masagot o ayaw nilang sagutin, hindi natin alam kung ano pa ang iniisip nilang maaari lang gawin. Tandaan natin, ilang beses sinabi ng pangalawang pangulo na haharapin niya lahat ng mga paratang sa kanya. Opo. Siguro ito yung paraan ng pagharap niya, no? Kasi wala naman siyang sinasagot. Instead, consistent naman ito sa galawang Duterte, no? Instead of facing the issue head-on, no? Lalong-lalo na pagkapatungkol sa China, Opo. binabago nila, dinedeflect nila yung issue. Okay. O yan, abangan na lang natin, malay natin, may surprise. Oo. O baka raw Kaya nire-reserve nila. siguro susugan ko lang yung sinabi, no, ni Congressman Jude Asidre. Siguro kung may paratang ito si Congressman Toby Chanco, dapat siguro talagang mas maganda kung mapakita na meron talagang ebidensyang ganun. Kung may tinutungtungan ko or wala naman. Sige po. That's Alright. right, that's right. Opo, maraming salamat sa inyong panahon. Salamat. Sir, Professor Eric Tayo.